dun sa gitna. So, lalagyan natin ng shield dun sa gitna. Ang purpose ng shield na yan is to minimize yung radiation na napupunta mula dun sa area 1 papunta dun sa area 2. Kasi usually, ang shield na yan, high reflectivity. So, this shield, usually, high reflectivity. Discuss ko sa inyo yung reflectivity, but very low emissivity. So, mataas yung reflectivity niya, pero bababa yung emissivity ng material na yan, ng shield na yan. So, may temperature tayo dyan, T1, T2, and meron tayo dito temperature ng shield. So, may emissivity tayo at area 1, emissivity ng parallel at 2, at saka may emissivity din ng shield. So dapat, yung emissivity ng shield na yan is masyado mababa. So, yung E1 ng parallel J papunta dyan, and babanggain mo na siya ng shield natin. Babanggain mo na ng shield, at saka sobrang minimal na yung makakalagpas na radiation dyan. Meaning, papalitin niya masyado yung radiation dyan para yung tumama dito, masyado na malaki. So, yung concept ng radiation shields, so ito yung ginagamit sa mga suit ng astronauts. So, di ba, suit ka astronaut, masyadong makapal, siguro nagtataka kayo bakit masyadong makapal yung iniisip nyo, kutsyon, hindi mo sa kutsyon, so those are not made of that. So, gawa siya sa radiation shields. Usually yung mga aluminums, kasi low emissivity tapos reflectivity So, given by yung ating second Boltzmann's law ulit, this emissivity bar times constant times area, T1 raised to 4 minus T2 raised to 4. Which yung emissivity bar natin dyan, magiging 1 over emissivity 1 plus 1 over emissivity 2 plus 2, yung N stands for the number of shields. Kasi pwede natin dagdagan yan, yung N. Kasi pwede, di ba, pwede natin lagyan dito ng isang shield at another shield. So that stands for the number of shields. Divided by